Okay, pakita ko po sa inyo dito yung, Homeowners Association Management System na fully automated. Okay, so if ever po na president ka or board ka sa isang, homeowners association at kailangan niyo yung system na mapapadali yung mga trabaho natin, ito po yun 'no, ginawa nating automated para hindi na mahihirapan yung pagre-record. Okay, so ang ginawa ko po dito is design po ito para sa small, HOA management system. Actually, even 7,000 to 1,000, members po kayang-kaya nito. 'No, nandito yung, members, information, ang mga payments nila sa mga monthly dues nila, mga membership fees at iba pang mga expenses 'no, puwedeng-puwede dito. Then Google form tayo na kung saan ito lang talaga yung, isa-submit ni treasurer para i-entry 'no, ipasok yung payments. And then yung make automation na po yung gagawa sa lahat. I-validate niya yung member, i-split niya yung multi-month payments and yung records, i-record doon sa spreadsheet. Okay, then dashboard, total collections, and paid members, monthly reports, and then receipts and a notification. Now, this will automatically email or message the homeowner after payment. Okay, so ang development po na roadmap natin is phase one, that's its core payment system. Kasi 'di ba, lagi tayong as homeowner talaga nag-ano tayo, nagbabayad tayo ng monthly dues. So ito po yung mayroon siyang member database, mayroong payment form, mayroong payment automation, transaction history, monthly summary, basic dashboard. Okay, so sa phase 2 naman merong siyempre may mga expenses like guards, street lights, water, ganyan po, maintenance, yan. Then projects, may valuations, may member registration, kasi iba naman talaga yung members, registration fee kaysa sa monthly dues. And then siyempre yung receipt generation. Or if ever na mayroon na kayong mga pads na resibo from BIR, puwede yun po ang gagamitin natin instead of receipt generation. Okay, so ito po yung workflow, collection workflow muna itong ipapakita ko sa inyo dito. Siyempre from Google Form 'yan, diretso doon sa system. So itong system na 'to, ako na po yung gumawa diyan ano. So talagang naka-program na po 'yan na ise-search niya yung member na nagbabayad hanggang sa ilagay niya dito, i-update niya yung summary report. Okay, so ang Google Form po mayroon siyang ano 'no, yung monthly dues, may block number, lot number, amount received na binayad niya, siyempre yung resibo, tapos payment date, collector, kung marami kayong collectors puwedeng ilagay natin diyan, and then yung payment methods puwedeng GCash, Maya or, bank transfer or cash 'no, puwede nating ilagay diyan. Okay, so ito po 'yan siya. 'Pag once na na-process na po dito, na-submit na po yung Google form na 'yan, yung make na po yung gagawa yung step by step dito. Ayan, i-process niya dito, step by step 'yan. Hindi ko na kailangang i-explain 'yan kasi ibang topic po 'yan, okay? So ako po yung gamoy diyan. And then dito po, ito po yung last part na i-update na niya yung binayad. Okay, so bakit maraming mga dinaanan diyan? Kasi mayroong iba na magbabayad ng isang buwan lang, 3 buwan, or 4 na buwan, ganyan. Tapos iba't ibang mga ano 'yan, 'di ba, mga block number, lot number, yung address nila, iba't ibang mga pangalan. 'Yan po yung ginawa dito sa step by step po 'yan. Sinearch niya yung address ng member at sinearch niya kung tama yung ano, yung name, pagkatapos pinost 'no, yung payment. Kung o 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, gano'n po siya. Okay, so ang update reports dito po 'yan siya. So isusulat na po dito 'no, yung OR number. So talagang OR number lang po yung nilagay ko diyan kasi alam na understood naman yun kung magkano yung monthly dues ng homeowners association niyo, 'di ba? So kung tag 250 yan, 250 yung ilagay natin doon sa pinaka-ano niya, pinakapresyo niya every month, and then kung 150 ganyan, adjustable po yan siya. So ang ano dito isang OR number lang kasi talagang proven na 'yan na nagbayad siya kasi mayroon ng OR number.
Okay, so every time po na mag-encode si treasurer, naka-timestamp po 'yan siya. So mate-trace po 'yan kung mayroong mga ano 'no, mga reklamo ganyan o kailan ka nagbabayad, ano yung OR number mo. So makikita talaga dito naka-timestamp 'yan, ang block number, lot number, and then yung OR. Actually mga sample ko lang ito dito ha, 'yan OR number, sample, sample, sample 'yan. So sample lang po 'yan, then magkano yung binayad at kung, kanino nagbayad and then kung anong klase yung pagbayad. Okay, so mayroon ding, members ledger na kung saan ay tatabunan pala natin ito, okay? Members ledger na kung saan talaga pong ano 'no, ito po 'yan siya, ang ano, sample ano lang naman 'yan, eh, 'no. So yung ipasok lang dito yung block number, lot number, pagkatapos lalabas na yung pangalan, lalabas na yung amount, lalabas na na paid siya, gano'n lang po. Okay, so ito yung mga arrears report naman. So, diyan lalabas kung magkano yung balance nila, talagang madaling makikita ano, sino yung mga may utang dito, 'di ba? Madali lang po natin makikita 'yan. So, ide-design po ito kung ano yung design talaga ng present na recording niyo. So, puwede nating i-check 'yan kung paano natin i-design 'yan, and if ever po na mayro'n pa kayong mga additional na gustong i-ano, puwede na nating idagdag. So, like for example, ito may monthly collection report, may arrears report 'yan, may collection dashboard report, mayroong mga chart, ganyan. So, depende po sa gusto niyong design. Okay, so 'yan po 'yan siya. So, if ever po na meron kayong ano, gustong alamin, ito po yung make natin, 'yan po talaga naka-program 'yan siya diyan. Tapos ito lang 'no, talagang ano lang 'to 'no, hindi ito libre. Kasi the moment po na gagamitin mo 'to, ang minimum po na required po is 10,000 credits. So, ang talagang ano po nito is mayroon pong payment ito, depende po sa kung gaano kabigat po yung ano, yung, ginagamit natin every month. So, i-analyze po natin 'yan, i-check po natin 'yan kung kasya lang ba kayo sa 10,000 credits o kasya ba kayo sa 20,000 credits, gano'n po 'yan siya, okay. So, pag-usapan lang po natin if ever na gusto niyong ano, i-automate yung, homeowners association niyo, just comment down below or, click niyo po yung profile ko na nasa description and then, pag-usapan po natin kung paano ko kayo matutulungan.